Sa ulo sa mga panguna nga balita sa TV Patrol Panay. Presyo sang isda sa merkado nagsaka kasunod sang ginpatuman nga fish holiday. Mga micro, small and medium enterprises ginhatagan sang importansya sa nagapaday nga APEC ministerial meeting sa syudad. Ahente sang isa ka appliance center patay sa aksidente sa Banwa sang Pututan. Rambol nagluntad sa kapistahan sang Alimudyan, isa ka persona natiruhan. Kag exclusive, ikasangkol sang Coast Guard kag mga rescue groups. Gintako sa search and rescue kag oil spill response. Nagikan sa ABS-CBN News Center Iloilo, Jennifer Garcia, Flynn Aguilar. Ini ang TV Patrol Panay. Maayong hapon mga kapamilya, ko si Jennifer Garcia. Kag ako naman si Flynn Aguilar. Nang mas gimpasangka TV Patrol Panay, una sa balita. Kag una sa itong mga balita, presyo sang isda sa merkado ang nagsaka bangod sa fish holiday. Presyo naman sang baboy, manok kag mga utan ang nagapabili nga normal. Nagapatrol Cherry Palma. Matawhay kag ilisipon lang ang mga banyera sang isda halin sa mga kapunungan ang nag-alabot sa Iloilo Fishport Complex kagabi. Ini kasunod sang pagsugod sang duha ka adlaw nga fish holiday. Sunod sa port manager sang Fishport Complex nga si Edgar Day Solong. Hindi masyado maapektuhan ang fish market bangod kalabanan sa mga fish brokers ang nagpreparar na sa nasambit nga fish holiday. So naka-stock na ang aton mga bumalakal kag mga consumers naton. Apang baliskad ini sa ginapatihan sa mga fish vendors sa merkado. Sunod sa ila, limitado ang nag-alabot nga isda sa fishport, rason nga nagpataas sila sa presyo. Pila sa mga isda nga nagmahal amo ang bukaw-bukaw, bangros, karaho, gumaa kag tilapia. Para sa manok bakal nga si Lucy, imbes nga isda, manok ang ginhimo sini nga alternatibo nga panakot sa iyang mga linuto. Amo na gid lang ning amon nga paagi para makabaligya sang amon nga sa amon karinderya. Kaya wala sang isda, mahal pa. Kainas ang aga, madahog ang bakla na isang manok kag baboy sa merkado. Apang mga presyo sa ni ang nagapabilin nga normal. Ang mamangyapon way man magmubo, way man magsaka. Samtang, estable naman ang mga presyo sa utanon. Para sa TV Patrol Panay, Cherry Palma, ABS-CBN News. Sa iba ng mga balita, miyembro sang Transport Group dismayado sa gimpatigayong investigasyon sang City Council sa isyu sang traffic lights. Nagapatrol Bea Zaragoza. Nagalaom pakuntani si Iklahoda President Boyat Parcon nga mahatagan sang kasanagan ng ginakusyon nga traffic lights sa syudad sang Iloilo. Apang kung basehan ang rekomendasyon sa City Council, suno pa kay Parcon, dismayado ini sa nangin resulta sang investigasyon. Sunok man niya sa mga drivers naton nga gambal sa compress niya ano nang pag-imbestigar na hindi man to siya luto daw hilaw nga pag-imbestigar di kung wala tayo may mo. Suno kay Parcon, bilang taxpayer may kinamatarong ang ila organisasyon nga mahibaluan ang kamatuoran. Madumduman nga sa report nga permado sang komitiba ni Kagawad Jason Gonzales kag Kagawad Ed Peña Redondo, wala matumod kung sino ang balasulon sa pagbakal sang traffic lights. Gintugyan na gilang sang konseho sa COA ang pag-imbestiga sini. Sabat naman sang Piston Panay, nanugunan ini sa pagpanguna ni Kagawad Claridel Nava para sa investigasyon nga wala man matagan sang konkreto nga sabat. Para sa tagpamaba sini nga si Edgar Salarda, may pila ka miyembro sang City Council nga hindi transparent sa kamatuoran. Wala man sang gintumod nga konsehal si Salarda, apang luyag sini ipalabot nga nagakadapat imbestigahan ang isyu sa traffic lights. Bangod kwarta sang pumuluyo ang gingasto dire. Para sa TV Patrol Panay, Bea Zaragoza, ABS-CBN News. Mga micro, small and medium enterprises sentro sang nagapadayon nga APEC meeting agud magganyat ang lokal nga negosyante nga mabaligya sa global market ang ila produkto. Liwat taga-patrol si Bea Zaragoza.
Sa pulido nga hurma sini kag disenyo sino ang nagalaom nga kutob sa mga nakadisplay human gid lang sa Western Visayas. Ini ang kabahin sa exhibit sang lokal nga mga produkto sa Iloilo Convention Center sa nagapadayon nga APEC meeting. Sa diin, isa sa nadiskusyonan sa Small and Medium Enterprise meeting amo ang pagduso sa mga lokal nga produkto sa world market. If we will not have the ambition to do it, then we will be left behind. Nagapati ang mga lokal nga negosyante dako ang mabulig sang pag-host sang APEC sa Iloilo bangod sa mga ideya kag polisiya nga ginpakigbahin sang iban nga pungsod. They will be brokering the products of our country to the world. Apang suro sa PCCI, pila sa mga pagpanghangkat sa mga negosyante, amo ang kapital kag kapaslawan nga makipagsabayan sa moderno nga teknolohiya. Dire kag nagasulod ang papel sang gobyerno, agud buligan ng mga negosyante sa direksyon sang ilang negosyo. Sa pagbukas sang 41st SME Working Group meeting, isa man sa ginaduso, amo ang pagganyat sa mga young entrepreneurs sa pagpasanyog sang ilang negosyo. Para sa TV Patrol Panay, Bea Zaragoza, ABS-CBN News. Siyudad sang Iloilo nagapabilin sa gyapon nga malinong kag matawhay. Umalin sang magbukas ang APEC Ministerial Meeting sa Iloilo. Gapatrol, Noni Basco. Padayon ang pag-alabutan sa mga delegado sa tatlo ka mga APEC Ministerial Meeting sa siyudad sang Iloilo. Subong nga ikatatlo kadlaw sang Sinapol, naghugot pagid sang seguridad ang APEC Site Sub-Task Group on Peace and Order. Bangod sang nagadamo nga helikoton sa mga delegado sa siyudad. Sa tatlo kadlaw nga monitoring sang PNP, nagapabiling nga mataway ang siyudad kag wala sa may na-report nga insidente kag mga petty crimes. Gusto naton ipakita nga ma-ensure gid no that no harm or any crime no matabo sa aton mga delegates. Ginsapol man ni IPPO Provincial Director Police Senior Superintendent Cornelio Salinas ang tanan nga mga chiefs of police kay nasangaga. Inyagod sigurohon nga nakaalerto ang mga istasyon sa mga pulis sa kabanwahanan. Handuman sang IPPO nga mangin zero crime incident ang probinsya samtang ginahiwat ang APEC meeting sa siyudad sang Iloilo. They should ensure na wala sing matabo, and how will they do it? Focus more on crime prevention. Maluwa sa pagbantay sang seguridad sa syudad, ginmanduan man sang PNP ang paglunsar sang police operation patok sa mga kriminal kag illegal nga droga sa kabanwahanan. Para sa TV Patrol Panay, Noni Pasco, ABS-CBN News. Empleyado sa isang appliance center ang patay matapos magtumpilak sa ginamaneho sining motorsiklo sa Putotan. Kapatrol, Janelle Baclay. Ginbawian gid sang kabuhi ang 27 anyos nga si Alin Roy Salido, empleyado sang isa ka appliance center kag tumandok sang Lopez Hine Award sa banwa sang Putotan. Na disgrasya ini sa ginamaneho nga motorsiklo pasado alas 8 kagabi. Gikan sa banwa sang Mina pabalik na sa banwa sang Putotan ang biktima. Sang ginapasuni madulaan sang kontrol pag-abot sa barangay Lumbo, Putotan, resulta nahulog gid ini sa kanal. Dead on the spot ang biktima nga nag-agom sang patal nga pilas sa ulo. Suno kay SPO1 Carlos Villanueva, madasig ang dalagan sang motorsiklo, dugangan pa kag wala man sang suksok nga helmet ang biktima sa maaksidente. Base sa iya nga ubot to kagabi, medyo naka-happy-happy sila, pero hindi ko man natanto kung ang bata nga ni nagainom ni siya kung ay. Magluwas sa anggulo nga posible may nakakarerahay sa dalan ang biktima. Ginapadalman man kung bala ini ang yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon sa matabo ang aksidente. Para sa TV Patrol Panay, Janelle Baclay, ABS-CBN News. Number 4, drug personality sa Tigbawan ang dakop sa bypass operation. Samtang isa pagit ka persona ang nakuhaan man sang illegal nga droga sa Limudjan. Yaring report. 8 kasasyays in suspected shabu kag mga drug paraphernalia inya na recover sang Tigbawan PNP sa 41 anyos nga sinuli Castor. Pagbiyahe sang sikad ang trabaho sang suspect suno sa kapulisan, pero sang gin-surveillance natukiban nga racket man sini ang pagduso sang illegal nga droga sa Tigbawan kag bisan pa sa kaiping nga kabanwahanan sa 1st District. Number 4 sa drug watch list sa banwa ang subject sa madinilagon nga bypass operation kagabi. Lugay na nga ginamonitor nga damo na gambar nga gabaligya sa kuno sang shabu. Gamit lang ko yan. Uy, bigyan. Samtang sa banwa sang Alimudjan, dakop man ang 30 anyos nga si Filmar Alcubilla sa bypass operation. Kadungan sang kapiestahan sang banwa sang Alimudjan kahapon, nabaklan man ini sang asset sang otoridad sang isa kagamay nga sachet sa suspected shabu. Nag-test buy kami.
pinalaboratory namin, positive. So, plinano na namin ang pagkandak ng buy-bust operation. Ginpanginwala naman sang sospetsado nga nagabaligya inisang illegal nga droga. Naggalakat lang ko sa plaza, sir. Singalala ko ang dakop daw. Pareho nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 Sanday Alcubilla kag Castor nga lunsay ara na karon sa kustodiya sang kapulisan. Para sa TV Patrol Panay, Jinel Baclay, ABS-CBN News. Pag-recall sa mga police officer 1 nga naka-detail sa mga politiko ang ginmando sang PNP. Nagapatrol no ni Basco. Mayor pa lang sang Banwasang Pabia si Congressman Arcadio Goreseta, kampante ini nga nagalibot sang isahanon sa iya Banwa. Karon nga kongresista na siya, nagalibot ini sa gihapon sa iya distrito nga wala sang police escort o kun bodyguard. In my case, di daw na ko na why ko bla upod, why ko guarda. And why man nag-iban ang akon pangubra. Gani isang ginmando ni PNP Director General Ricardo Marquez ang pag-recall sa tanan nga mga Police Officer 1 nga nagaserbi nga security escort sa mga politiko, wala nagakangawa si Goreseta sa iya seguridad. Hindi ako affected kay first place why ako. I do not know kung ano yung reaksyon kag pamatyagan sang mga opisyales nga naanad sa muna kag gulpi lang kuwaan, no? May malapit 2,000 ka mga pulis sa probinsya sang Iloilo. Kag kalabanan sa mga ini, naggarango sang Police Officer 1 kung sa din ang iban sa ila, ginpang detail nga security escort sa mga opisyal sa kabanwahanan kag probinsya. We do threat assessment. So, if hindi na siya magwaran, nga tagaan siya sang detail, then i-withdraw na namon and all instructions of the Chief PNP, sundon gid na namon. Ginatag naman sang IPPO nga hindi tanan nga mga opisyal ang kaksan sang police escort. Apang kinahanglan gid nga i-recall ang mga PO1 agud idugang sa puwersa sa mga pulis sa dalan kag mga matawo nga lugar. Suno pa sa IPPO, mahimo sa gyapon nga maka-apply sang security detail ang mga opisyal apang mag-aagi sa hugot nga proseso kasubong sang threat assessment. Kag imbis nga PO1, mga senior police non-commissioned officer na ang igahatag nga escort sang PNP. Para sa TV Patrol Panay, Noni Basco, ABS-CBN News. Iloilo Youth and Students Alliance ang WVSU nagpiket tuhoy sa budget cut sa mga state universities. Nagapatrol Zenny Kilanta. Bit-bit ang streamers kag nagauyat sang nasindihan nga kandila. Dululungan nga nagsinggitan sang kinamatarong sa edukasyon ang miyembro sang Iloilo Youth and Students Alliance sa sagwa sang West Visayas State University. Hindi upang ang pagtupa sang manipis nga ulan, agud mapabutsyag sang first year college student nga si Mark ang iya ginapakigbato. Tani, ipakita nila nga sila ginasuportahan nila ang edukasyon pagiman sa pag-untat, ili pagdayon sang budget cut nga ila ginaplano, especially diri sa aton nga state universities and colleges sa bilog ng Pilipinas. Hugot nga ginapamatukan sang grupo ang dako nga pagbuhin sa pondo sang edukasyon sang Commission on Higher Education para sa tuig 2016. Malabot ang punto nga kung hindi apong ganain nga mga budget cuts, hindi naman ang mga hindi kasarang magbayad para sa edukasyon, hindi naman kay eskwela, kag madulaan na sang ila paglaom. Padayon ang kampanya sa mga estudyante nga finance ang dako nga pondo ang mga state universities kag colleges sa pungsod, ilabi na sa Western Visayas. Para sa TV Patrol Panay, Zenny Kilantang, ABS-CBN News. Sa nagapadayon nga APEC meeting sa Iloilo Small and Medium Enterprises, gintuduan kung paano manginhanda sa kalamidad kag paghatag sang kapasidad agud sila ang magsanyog. Nagapatrol Regia Dosto. Hindi lang palangabuyan ang nadula sa naglaslas ang Bagyo Yolanda masunod na sa 2 ka tuig nga nakaligan. Saka sang karon sang halit dala sang kalamidad, pati mga magagmay nga negosyo ang naapektuhan man. Gani ang pamangkot sa mga small and medium enterprise. Paano sila makalampuas sa epekto sang kaangay nga kalamidad? Sa APEC workshop na hanungod sa Sustainable and Resilient Communities, gintalakay paano manginhanda ang mga suppliers, lakip na mga trabahador in kaso mayara sang kalamidad nga mag-igo. Right now, government has been doing a lot of awareness sessions, seminars on business continuity planning, because this is where we identify exactly what are the problems that can hit
a country or an economy when a disaster hits, how to simulate what are the what you have to prepare for. Isa pa sa mga workshop sa mong pagpasanyog sang kapasidad sa mga SMEs, pinaagi sa financing. Suno sa mga eksperto sa ekonomiya, isa sa mga pagpanghangkat among accessibility o kung paano bala makahulam sang kwarta agod nga mapasanyog ang isa ka negosyo. Natalakay man ang importansya sang teknolohiya kag kung paano ini makabulig agod nga mahapos nga mapakilala ang isa ka produkto o kung serbisyo man sa pangkalibutan nga merkado. Para sa TV Patrol Panay, Reggie Adosto, ABS-CBN News. Ikasangkol sang Coast Guard kag mga maritime rescue group sa search and rescue kag oil spill response ang gintako sa isa ka simulation exercise. Eksklusibo nga nagapatrol, Noli Basco. Receive and confirm the distress call from MT Volcan. Isa ka distress call ang nabaton sang Coast Guard Iloilo Station nagikan sa mga tripulante sang nagsasad nga barko sa baybayon sang Gimarasa. Isa-isa nga naglumpat sa barko ang mga crew. Dugay-dugay pa, nag-alabutan ang 3 ka mga rubber boat sakay ang mga rescuers kag isa-isa nga ginpang rescue ang mga tripulante sang barko. For the benefit of everybody, to inform everybody, in this case, yung capability on search and rescue and oil spill response. Ini ang isa gid lamang ka simulation exercise agud matakos ang ikasangkol sang Coast Guard Auxiliary kag mga rescue groups. Maluwas sa search and rescue, gintakos man ang kapabilidad sang Coast Guard kag sang mga response team sa duha ka mga higanti nga oil company sa pungsod sa patag sang oil spill response. Ginpakita sa maini ang mga pamaagi kung paano makontain ang nagatagas nga langis sa barko. Gingamit man sa mga responders ang isa ka makina nga nagasuyop sa mga nagtagas nga langis sa dagat. Pinapakita natin yung mga smaller spill incidents can be responded to by the local Coast Guard here to include the participation of other oil companies. Samtang ginpakita man sang Coast Guard ang mga pamaagi sa pagsalbar sang kabuhi sa tion sang emerhensya. Ginhiwat ang simulation exercise kadungan sang Maritime Week subong nga semana. Para sa TV Patrol Panay, Noni Basco, ABS-CBN News. Ginapasun ni sospek na naglutang sa isa ka persona sa Bidyokihan sa Banosongoton ang nakilala na. Sa follow-up operation sang Oton PNP, natigayon na nga makilalan ang sospek nga naglutang kay RD Kanha, ang lalaki nga ginapasun ni natripingan kag ginutang sang Lunes ang gabi sa isa ka Bidyokihan sa Cagbagoton. Sa blatter report sang kapulisan, ginatulo isa sa mga sospek ang nagahingalan kay Boboy Akap kag isa pa nga wala makilalan nga persona. Nagapabili naman nga at large ang mga ginaligar suspetsado sunod sa Oton PNP. Isa ka lalaki ang natiruan sa nagluntad nga komosyon sa Limudyan, samtang 2 sa 3 ka mga sospek ang nadakpan. Exclusive nga nagapatrol, Cherry Hama. Pilason naging padangat sa Western Visayas Medical Center ang 31 anyos nga si Romeo Quirante sa Barangay Paho, Alimudyan. Ini matapos matiruhan sa tiyan sa nagluntad nga komosyon sa Magallanes Street, Alimudyan alas 11 kagabi. Tambag lang ko. Nabalag ko ng gagamo ba? Oo. Balo, nunutan ako tiro. Nakapalag yung ginatudlo nga nagtiro kay Quirante nga si Oliver Canyaman. Samtang, natigayon nga maaresto ang duha ka upod sang suspect nga sanday Ryan Canyaman kag Verhil Canyaman. Hindi naman may istorya sang maayong mga ini. Bangod yara pa sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Wait, kumain. Kapanaw ka man. Ngayon ka man, no? Ano na si Oliver? Mukod lang. Sunod sa mga otoridad, daan nga hiligot-ano ng gintunaan sang insidente. Padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad ang nakapalagyo nga suspect. Pinaagi sa isa ka hot pursuit operation. Para sa TV Patrol Panay, Cherry Palma, ABS-CBN News. Public hearing sa plano nga pagpatukod sang oil depot ang ginpatigayon sa Banwasang Pandan sa Antique. Yari report eksklusibo.
Sa Municipal Gym sang Banwa sang Pandan sa probinsya sang Antique, nagtipon ang pila ka mga residente sang Banwa para sa isa ka public hearing. Kalabanan pumuluyo sang barangay Idyakakan sa diin plano nga pagatukuron ang oil depot sang San Miguel Corporation. Sa plano sang operator malapit sa kilid sang Pandan Bay sa barangay Idyakakan, igapahamtang ang oil depot. Natunga naman ang reaksyon sang pila ka pumuluyo apisar nga may mga resolusyon na ginpasar ang barangay nagasuporta sa proyekto. May trabaho ang mga kabataan. Nangako mambay sa dasher nga okay lamang kuno. Ang ano naman nga basta mag-oil spill nga ran tawag. Para sa tagpamaabasang grupo nga Safe Pandan Bay, Marine Protected Area ang sakop sang proyekto. Bagay nga mahimo makaapekto sa pangabuyan sang madamo nga manugpangisda sa lugar. It's not an ordinary bay. It is incubator about mga fishes and other marine resources, mga marine life, no? Bago aprobahan, pasalig naman sa sangguniang bayan, mapamatian ang tanan nga sentimiento sang pumuluyo suno kay Vice Mayor Louie Lumugdang. Public hearing gid para at least sa urat mga barasolon sa Urihe. We wanted to know what is the good, what is the bad. Nagpaiway naman sa paghatag sa pahayag ang mga engineers nga ginpadala sang San Miguel Corporation tuhoy sa pagatukuron nga oil depot, apang ilagin pabutyag nga ila pagasundon ang tanan nga proseso kag isa na diri ang pagtambong kag pagpaatag sang ila proyekto sa pumuluyo paagi sa public hearing. Para sa TV Patrol Panay, Jinel Baclay, ABS-CBN News. Mga tumalanaw sang Nathaniel nakatutok sa nabili nga 3 kagabi sang teleserye. Yara report. Naabutan sang news team sa Magdalo Lapas nga nakatutok sa teleserye nga Nathaniel si Mary June samtang nagabantay sang iya bata. Nasadyahan kami pala. Kapin pagid kung nami yung mga eksena ba. Si Bernard nangin paborito naman si Nathaniel. Nagustuhan ko lang sa mga tanawon. Apisar sa kasakuon sa karinderya, nakasubaybay sa gihapon si Manang Rachel kada gabi sa teleserye bangod nakarelate ini. Ang tawo kung maghimo sang malain kag hindi man maayos sa isang mga pareho o sa ibang na tawo, ma-realize man gyapon nga wala man gyapon pala kadtuan ang imo kabuhi, so may pagbago ka magbag-o ka gid. Masubo man ang kadamaan sa mga tumalanaw sa Nathaniel nga magkatapos ini subo nga semana, apang malipayon man ang mga ini, bangon naghatag ini sa inspirasyon kag leksyon sa kada individual. Sa last 3 nights sa Nathaniel, ano ang himuon sa tagasundo nga si Gustavo nga magabutang kay AVL sa Katalagman? Maluwas balaayhan siya sa anghel ng laging saklolo nga si Nathaniel. Samtang, bantayan ang makahalawat-hawat nga paglunsar sang re-election bid ni Eduardo sa Pangako Sayo, kag ang inggitan Nanday Amor kag Claudia. Kag bangot imbitado kamo nga saksihan ang sweetest surprise ni Clark kay Leia sa kilig serye nga On the Wings of Love, magtutok lang sa mga teleserye sa primetime bida sang kapamilya nga istasyon. Para sa TV Patrol Panay, James Yap, ABS-CBN News. Amuyad to mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw. Mga kapamilya niyang mas ginpasangkad, TV Patrol Panay, Una sa balita.